Ang daliri ng Diyos, kahit gaano pa kalakas si Yan Guangsheng, ay natalo sa isang hampas lamang. Muntik na siyang mamatay. Ang kalaban ay walang pakialam na makipag-usap kay Yan Guangsheng. Sa huli, nag-iwan lamang ito ng ilang salita. Malinaw na sa mata nito, si Yan Guangsheng ay walang karapatang makipag-usap dito. Tanging siya lamang, Lin Moyo. Ang nakakatakot na i-boss na iyon ay hindi lamang nakipag-usap sa kanya kundi nagnanais pang makipagkasundo sa kanya, patunay na may sapat siyang kakayahan o katayuan. Tiningnan ni Jiang Taishu si Lin Moyo at biglang nagsabi ng makahulugang mga salita, bibigyan kita ng isa pang payo na pakinggan mo. Huwag mong hayaang makita ng iba ang mga bagay sa loob ng kahon, lalo na ang putol na daliri. Masyado itong kaakit-akit at maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan hanggang kamatayan. Kahit na mga tao, mga demonyo ng kalaliman, o lahi ng dragon, gagawin nila ang lahat, anumang paraan, para makuha ito. Naunawaan ni Lin Moyo ang kabigatan ng mga salita nito. Sinabi niya, makakaasa po kayo, tatandaan ko po ito. Nakipag-usap pa si Lin Moyo kay Jiang Taishu ng ilang sandali. Nang pumanaw si Jiang Taishu, ang lahat ng kanyang banal na kapangyarihan, divine power, ay naging isang lihim na kaharian na nagpoprotekta sa kanyang kaluluwa upang ito'y manatiling walang hanggan. Tanging ang mga umabot sa ganitong antas tulad niya ang makagagamit ng ganoong espesyal na paraan upang patuloy na umiral. Ang lahat ng kasangkapan at ayos sa loob ng lihim na kaharian na nilikha ni Jiang Taishu ay katulad ng kanyang tinubuang bayan noong kabataan niya, mga bundok at ilog, magagandang tanawin. Muling binuhay ni Jiang Taishu ang bawat araw gamit ang kanyang mga alaala sa loob ng mahigit 600 taon. Si Lin Moyo ang unang taong nakapasok sa lihim na kaharian. Tinanong ni Jiang Taishu si Lin Moyo tungkol sa ilang mga bagay na may kinalaman sa kasalukuyang kalagayan ng lahi ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, naramdaman ni Lin Moyo na kahit nasa ganitong kalagayan si Jiang Taishu, labis pa rin ang kanyang pagmamalasakit sa sitwasyon ng mga tao. Nang mapag-usapan ang mga demonyo ng kalaliman, bakas pa rin ang malalim na galit at pagkamuhi nito. Mahigit 600 taon na ang nakalipas ay ang pinakamabangis na panahon ng digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at ng mga demonyo ng kalaliman. Ang mga tao, bagamat mahina, ay lubhang matatag. Dahil sa sakripisyo ng mga yumaong bayani at pantas, natiyak na ang lahi ng tao ay makakaligtas hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, ang mga labanan ay hindi na kasing tindi. Ang lahi ng tao ay lalong lumalakas. May kakayahan na ang mga tao na labanan ang mga demonyo ng kalaliman. Ngunit ayon kay Jiang Taishu, kung nais na lubusang puksain ang mga demonyo ng kalaliman, ito ay talagang imposible. Kahit pa may lumitaw na isang eksperto na nasa antas pseudo-Diyos, possibly demigod or slightly lower, hindi pa rin ito maisa sa katuparan. Sa loob ng munting korte ni Bai, ang mga mukha ni na Bai Yiwen at Yan Guangsheng ay mukhang seryoso. Hindi nila alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Lin Moyo kaya medyo nag-aalala sila. Ang pinakamataas na kalidad na tsaa sa kanilang mga kamay ay tila nawala ng lasa. Siguro naman walang problemang kinakaharap si Munting Yu, Little Yu, Lin Moyo, bulong ni Bai Yiwen. Siyempre walang problema, agad na sagot ni Yan Guangsheng. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila may kaunting alinlangan. Tutal, ang lugar na pinasok ni Lin Moyo ay ang lihim na kaharian na iniwan ni Jiang Taishu mahigit 600 taon na ang nakalipas. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Sumimangot si Bai Yiwen at nagsabi, matandang Meng Anwen, sa tingin mo, bakit kailangang mag-iwan ni Jiang Taishu ng isang lihim na kaharian? Ang anino ng toreng banal na pagbaba sa kamay ni Meng Anwen ay walang tigil sa pag-ikot, naglalabas ng maningning na liwanag. Si Meng Anwen ay nakapikit, tila may malalim na iniisip. Maya-maya, huminto sa pag-ikot ang tore. Minulat ni Meng Anwen ang kanyang mga mata at sinabi, hindi pa patay si Jiang Taishu. Ano, sabay na napatayo sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng. Hindi pa patay si Jiang Taishu? Paano nangyari iyon? Sinabi ni Meng Anwen, huwag kayong mag-react ng ganyan, pakinggan niyo muna ako. Hindi naman sa hindi siya ganap na patay. Bagamat ang katawan ay patay na, ang kaluluwa ay buhay pa at nasa loob ng lihim na kaharian na iyon.
Bukod dito, sa loob ng maraming taon, si Jiang Taisho ay nagtatago sa loob ng bulwagan ng Piitan Instance Hall, umaasa sa kapangyarihan nito para patatagin ang lihim na kaharian. Ang mukha ni Yan Guangsheng ay naging hindi natural. Nagtanong siya, kung hindi pa siya patay, ano ang nais gawin ni Jiang Taisho? Biglang nagkaroon ng mapanganib na kislap sa mga mata ni Bai Yiwen. Sinabi niya, ang taong ito, hindi kaya nais niyang mang-agaw ng katawan? Narinig ko na mayroong isang uri ng kakayahan na maaaring sakupin ang katawan ng iba. Umismid si Meng Anwen at nagsabi, ano ba yang? Iniisip mo? Hindi ganoong klaseng tao si Jiang Taisho. Batay sa kanyang mga nagawa noon, sa tingin ko malamang ay isa na siyang kalahating Diyos demigod. Kung mang-aagaw siya ng katawan, kahit mabuhay siya, hindi na siya makakabalik sa kanyang kasukdulan. Sa kanyang mapagmataas na pagkatao, kahit mamatay pa siya, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Isipin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan niya, gagawin mo ba yon? Ang mga eksperto sa antas Diyos ay lubhang mapagmataas. Umiling sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng. Hindi nila gagawin iyon. Kung gayon, ano ang nais gawin ni Jiang Taisho? Diyos lang ang nakakaalam. Hintayin nating bumalik si Munting Yu at tanungin natin siya. Maya-maya pa, nagkaroon ng mga pagyanig sa kalawakan. Pagkatapos, isang pamilyar na aura ang naramdaman. Sabay-sabay nagaman ang pakiramdam ng tatlo. Bumalik na si Lin Moyo. Nang makitang pumasok si Lin Moyo, bahagyang umubo si Bai Yiwen at nagtanong, nakita mo ba si Jiang Taisho? Hindi nagtaka si Lin Moyo at sumagot, opo, nakita ko siya. Nagpatuloy si Bai Yiwen sa pagtatanong, ano ang kailangan sa iyo ni Jiang Taisho? Guru Bai, Senior Meng, tingnan ninyo ito. Pagkasabi nito, inilabas ni Lin Moyo ang 2 kahon na ibinigay sa kanya ni Jiang Taisho. Sakto nang bubuksan na niya ang kahon, sinabi ni Meng Anwen, sandali. Pagkasabi nito, itinurong niya ang kanyang daliri sa langit. Ang toreng banal na pagbaba ay biglang lumitaw sa gitna ng himpapawid. Naglabas ito ng mga sinag ng liwanag, bumalot sa buong munting korte ni Bai. Pati ang mga transmission point ay pansamantalang isinara. Sa sandaling ito, ang munting korte ni Bai ay tila humiwalay sa mundo, naging isang independenteng espasyo. Sinabi ni Meng Anwen, ang kahon na ito ay hindi ordinaryong bagay. Hindi ko matukoy ang material nito. Nararamdaman ko na ang laman nito ay pambihira. Mas mabuting mag-ingat tayo. Nagulat sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng. Sa kaalaman at propesyon ni Meng Anwen, kakaunti lamang ang mga bagay na hindi niya makikilala. Sinabi ni Bai Yiwen, si matandang Meng pa rin ang maingat. Sinabi ni Yan Guangsheng, totoo nga, mas mabuti ang mag-ingat. Matapos ang paghahanda, binuksan ni Lin Moyo ang kahon na naglalaman ng putol na daliri ng Diyos. Isang kakaibang aura ang lumabas mula sa kahon at agad na kumalat sa bawat sulok ng munting korte ni Bai. Ang kanilang mga mukha ay halatang nagbago. Pagkatapos, nagkatinginan sila na may pagtataka. Kung hindi naging maingat si Meng Anwen, ang aura na ito ay malamang na kumalat na ng napakalayo. Kahit ngayon, ang aura ay may tendensyang lumampas sa selyo at kumalat pa. Bahagyang nagbago ang mukha ni Meng Anwen. Sinabi niya, pumasok kayo sa tore. Pagkasabi nito, ang toreng banal na pagbaba ay nagpakawala ng 3 sinag ng liwanag, sa isang iglap ay hinayla ang 3 papasok. Hindi lamang sila, hinayla rin ito ang buong munting korte ni Bai papasok. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang munting korte ni Bai ay agad na naging isang tiwangwang na lupa. Ang mga mata ni Meng Anwen ay kumislap. Ang kanyang mga kamay ay walang tigil na nagbago ng anyo, napakabilis na nag-iwan ng mga anino, after images. Mga selyong pangmahika magic seals na hindi maintindihan ni Lin Moyo ang lumipad mula sa kanyang mga kamay, bumalot sa bawat sulok. Matapos magpakawala si Meng Anwen ng mahigit 1,000 selyo, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Sinabi niya, pinatibay ko na muli ang espasyo, ginamit ko ang toreng banal na pagbaba para ihiwalay ito. Maayos na siguro ngayon. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yan Guangsheng ay puno ng pagkamangha. Sinabi niya, aba, ito nga talaga ang putol na daliri ng isang Diyos. Sinabi ni Bai Yiwen ng may malalim na boses, akala ko ang mga Diyos ay nasa alamat lamang.
Paanong magkakaroon ng Diyos sa mundo? Tumawa si Meng Anwen at nagsabi, kaya nga sinasabi ko sa iyo, magbasa ka pa ng maraming libro. Sinabi ko na ito sa iyo dati, ayaw mong maniwala. Ngayon, naniniwala ka na ba? Nagtanong si Lin Moyo, Guro Bai, Senior Meng, ano po ba talaga ang mga Diyos? Mas malakas pa ba sila kaysa sa mga eksperto sa antas Diyos, God-level experts? Sinulyapan ni Bai Yiwen si Meng Anwen, sumesenyas na ito ang magsabi. Si Yan Guangsheng ay halatang hindi makapagpaliwanag. Sinabi ni Meng Anwen, itong dalawang ito, buong araw puro lang laban at pugiling ang alam, wala nang ibang naiintindihan. Ang mga Diyos ay nahahati sa maraming uri. Karamihan sa mga Diyos ay kombinasyon ng maraming elemento. Halimbawa, Diyos ng hangin, Diyos ng apoy, at iba pa. Tungkol naman sa kung gaano sila kalakas, mahirap sabihin. Tutal, wala pang nakakakita ng isang tunay na Diyos. Ngunit mula sa putol na daliring ito, mukhang ang mga Diyos ay hindi rin biro. Tiningnan ni Bai Yiwen ang putol na daliri at sinabi, pakiramdam ko hindi ito kasing lakas ko. Pero ang kapangyarihan nito ay talagang kamangha-mangha. Pagulong na sinabi ni Yan Guangsheng, napakadalisay. Mas dalisay kaysa sa nararamdaman natin. Ang pakiramdam ng dalawa ay katulad ng kay Lin Moyo. Ang aura na inilalabas ng putol na daliri ay hindi naman gaanong mas malakas kaysa sa isang eksperto sa antas Diyos, ngunit ito ay lubhang dalisay. Naramdaman ni Lin Moyo na naramdaman na niya ang ganitong uri ng kadalisayan dati. Nag-isip siya ng matagal, at biglang may naalala. Sinabi niya, Guro Yan, pakiramdam ko ang lakas na ito ay medyo katulad ng inyong killing intent. Parehong dalisay. Nang marinig ni Yan Guangsheng ang sinabi ni Lin Moyo, tila may naunawaan siya. Bigla siyang tumawa ng malakas. Yan baliw. Ano na namang sampung mo? Sigaw ni Bai Yiwen. Si Meng Anwen ay medyo naguguluhan din. Tawa ng tawa si Yan Guangsheng, halatang masaya siya. Tinapat niya ang balikat ni Lin Moyo at sinabi, Munting Yu, ang mga salita mo ay gumising sa taong nasa panaginip. Palagi kong iniisip na mas malakas ang killing intent, mas mabuti. Ngayon, mukhang hindi pala mas malakas ang mas mabuti, kundi mas dalisay ang mas mabuti. Ang mga sinabi ni Yan Guangsheng ay nagbigay realisasyon kina Bai Yiwen at Meng Anwen. Si Lin Moyo ay hindi pa umabot sa kanilang antas kaya pansamantala ay hindi niya ito maipaliwanag. Itinago na lamang niya ito sa kanyang puso. Mukhang ang putol na daliri ng Diyos na ito ay mayroon pa ring gamit. Nag-isip si Meng Anwen sandali, at sinabi ng may malalim na boses, hindi katakataka na sinabi ni Jiang Taishu na ang daliring ito ng Diyos ay magiging dahilan para pag-agawan ito ng lahat ng eksperto sa antas Diyos. May katwiran nga, Munting Yu, may pag-uusapan tayo. Agad na sinabi ni Lin Moyo, ang daliring ito ng Diyos, hindi rin ligtas kung nasa akin. Maaari ko po bang ipahawak muna ito kina Senior Meng at Guro Bai para may tago? Tumawa ng malakas si Meng Anwen. Ang sinabi ni Lin Moyo ay talagang magalang at nakakagaan ng loob. Sa kasalukuyan, ang dalhin niya ito ay talagang hindi ligtas. Nagtanong si Lin Moyo, Guro Bai, Senior Meng, tingnan niyo naman po kung ano itong bagay na ito. Ang tatlo ay muling masusing pinag-aralan ang maliit na butil, bead, sa kasunod na kahon. Sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng ay unang sumuko, hindi talaga nila maintindihan ito. Nag-isip ng matagal si Meng Anwen, at sa huli ay umiling din. Ang mundo ay malawak, hindi nauubusan ng kakaiba at mahahalagang bagay. Talagang hindi ko makilala kung anong kayamanan ito. Ngunit mukhang ito ay isang bagay na napakataas ang antas ng pagkapino, refinement level. Sinabi ni Lin Moyo, pinapakiusapan ako ni Jiang Taishu na ibigay ang bagay na ito sa kanya, na nasa sentral na lugar, core area. Ano? Sumigaw si Yan Guangsheng ng kakaiba. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Yan Guangsheng, kundi pati si Meng Anwen ay hindi mapigil ang huminga ng malalim. Sa mga mata ni Bai Yiwen, lalong tumindi ang galit. Nagtanong siya, ano bang kabaliwan itong iniisip ni Jiang Taishu? Pinapapunta ka niya para hanapin ang taong iyon? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Napagtanto ni Yan Guangsheng na sobra ang kanyang reaksyon. Ang kanyang likas na ugali, instinct, sa loob ng maraming taon ang nagtulak sa kanya.
Nang matauhan, umubo siya ng 2 beses at sinabi, hindi, hindi. Mamamatay tayo kung tayo ang pupunta, pero si Munting Yu ay hindi. Tiningnan siya ni Bai Yiwen at Meng Anwen nang may pagtataka. Mabilis na ikinwento ni Lin Moyo ang kanyang karanasan sa loob ng Earthcore Dungeon. Matapos marinig, medyo gamaan ang itsura ni Bai Yiwen. Seryosong sinabi ni Meng Anwen, kung ganoon nga ang sitwasyon, maaari ngang dumaan sa sentral na lugar. Ngunit hindi kailangang magmadali ngayon. Pag-usapan natin ito mamaya. Sinabi rin ni Bai Yiwen, huwag ka munang pumunta. Hintayin mong tumaas pa ang antas mo bago ka pumunta. Tutal, naghintay na si Jiang Taisho ng maraming taon, tiyak na hindi niya mamasamain na maghintay pa ng ilang taon. Sumang-ayon si Lin Moyo, hindi ko kailangang magmadali. Pwedeng sa susunod na ilang taon na, sa kasalukuyan, ayaw pang pumunta ni Lin Moyo. Bagamat pagkatapos ng kanyang pangalawang pagbabago ng klase, second job change, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay tumaas ng malaki, at ang kanyang hukbo ng Undead Legion, ay mas malakas na ng ilang beses kaysa dati, ngunit kapag naiisip niya ang sinaunang Ibong Luan, hindi pa rin siya lubos na sigurado sa tagumpay. Lalo na ang panghuling kakayahan, ultimate skill, nitong itim na bulalakaw, hindi lamang malakas ang atake, kundi malawak pa ang sakop. Bukod dito, maaari rin itong umasa sa kakayahang ito para sa nirvana at muling mabuhay. Kung isang beses lang gamitin, ayos lang, ngunit kung magagamit niya ito ng maraming beses, ang pag-iisip pa lang ay nakakapangasim na. Posible pang may mga ibos na mas malakas pa kaysa sa sinaunang Ibong Luan. Mas mabuting maghintay muna. Pansamantalang hindi muna pupunta para isugal ang buhay. Noong nakaraan ay swerte lang, paano kung maubos ang swerte sa pagkakataong ito? Itinago ni Lin Moyo ang kahon na may lamang butil. Ang kahon na may putol na. Daliri ng Diyos ay iniwan sa loob ng toreng banal na pagbaba. Sinelyuhan ni Meng Anwen ang espasyo upang hindi makalabas ang aura ng putol na daliri. Ang putol na daliri ng Diyos ay may malaking halaga para sa pananaliksik para sa mga eksperto sa antas Diyos tulad nila. Marahil ay makakatulong ito sa kanila na umusad pa ng isang hakbang. Maaari pang ang gamitin ito ni Meng Anwen para mahulaan kung ano nga ba talaga ang tinatawag na Diyos. Si Yan Guangsheng, na likas na baliw, ay bumalik sa kanyang blood pool para magsanay. Sa pagkakataong ito, lumabas siya dahil sa pangalawang pagbabago ng klase ni Lin Moyo, dahil tinawag siya ni Meng Anwen. Ngayong nagbago na ang plano, nagpa siya si Yan Guangsheng na manatili muna ng ilang araw para makasama silang pag-aralan ang putol na daliri ng Diyos. Ang munting korte ni Bai ay bumalik sa normal. Tiningnan ni Bai Yiwen si Lin Moyo at sinabi, ngayon, sasabihin ko sa iyo ang mga susunod na plano. Maingat na nakinig si Lin Moyo. Naka-adjust na siya sa lakas at mga kakayahan ng kanyang pangalawang pagbabago ng klase, handang-handa na para sa susunod na yugto ng pag-aaral. Tinanong siya ni Siyazo, kung ganoon, sa pamilya ninyo, hindi ba lahat kayo ay mga profesional na nasa antas alamat, legendary tier? Ngumiti si Feng Ziyo na parang simple at sinabing, syempre hindi. Ang mga miyembro sa pamilya ko ay karaniwang nagising lang bilang ordinaryong manggagamit ng espada, swordsman. Ang makapagpagising bilang banal na manggagamit ng espada, divine swordsman, ay hindi marami. Sa pamilya ni Feng Ziyo, kung may isang nagising bilang ordinaryong manggagamit ng espada, kahit pa may suporta ng dugo, bloodline, ang pinakamataas na maitutulong nito ay ang maging banal na manggagamit ng espada, Holy Swordsman, sa ikalawang pagbabago ng trabaho, second job change. Ang ma-promote mula sa ordinaryong trabaho patungo sa trabahong nasa antas alamat, legendary tier, ay mahirap. Tanging ang banal na manggagamit ng espada tulad ni Feng Ziyo ang 100% na siguradong magiging propesyonal sa antas alamat. Maaari pang ang sumailalim sa pag-angat ng trabaho, job ascension, transcendence, tumalon mula sa bihirang antas, rare tier, patungong gitnang antas alamat, mid-legendary tier. May bahid ng paghanga sa mga mata ni Zuo Mei. Sinabi niya, kung gayon, sa hinaharap, posibleng maging propesyonal ka sa gitnang antas alamat. Tumango si Feng Ziyo, may tiyak na posibilidad, pero hindi mataas.
Masyadong mahirap ang pag-angat ng trabaho. Pag-ulong na sinabi ni Siazo, kumusta na kaya si Lin Moyo? Malapit na rin ang oras para sa kanyang pagbabago ng trabaho. Magagawa kaya niyang makamit ang pag-angat ng trabaho? Sinabi ni Feng Ziyu, naging banal na general, divine general, na siya. Ang pag-angat ng trabaho ay marahil hindi na ganoon kahalaga sa kanya, di ba? Sa buong imperyong ito, hindi marami ang banal na general. Mas bihira ang mga banal na general kaysa sa mga propesyonal sa gitnang antas alamat. Taon-taon, maraming tao ang sumasailalim sa pag-angat ng trabaho, ngunit ilang taon o kahit ilang dekada bago lumitaw ang isang banal na general. Nang maisip na ang kanyang kaklase ay naging isang personalidad na kasing antas ng banal na general, habang siya ay nasa antas 28 pa lamang ngayon, nagngangalit ang mga ngipin ni Siazu sa inis. Nais niyang sunggaban si Lin Moyo at kagatin ito ng ilang beses. Biglang tumingin si Zuo Mei sa unahan at nagsabi, si Lin Moyo. Nang marinig ito, lumingon sila at nakita, hindi kalayuan, si Lin Moyo na dahan-daang naglalakad palapit. Ang liwanag sa kanyang katawan ay napakasilaw, malinaw na natapos na niya ang pag-angat ng trabaho, o ang proseso ng second job change. Ngunit ang liwanag sa kanyang katawan ay parang nagliliyab na araw, siya lamang ay sapat na para takpan ang liwanag ng lahat ng iba pa. Ang mga mata ng lahat ngayon ay nakatuon kay Lin Moyo. Dala ang maningning na liwanag, lumapit si Lin Moyo. Ang lilang tsapa, badge, sa kanyang balikat ay nagniningning din ng maliwanag. Lahat ng sundalo ay humarap kay Lin Moyo, yumuko, at sumaludo. Banal na general, sigaw ng mga sundalo. Ang kanilang mga boses ay umalingaw-ngaw hanggang langit. Ang kanilang mga mata ay puno ng sigasig at paghanga. Ang banal na general ang pinakamataas na layunin na hinahabol ng mga sundalo, kabilang na ang kuya ni Feng Ziyu. Ang mga mata nito, nang tumingin kay Lin Moyo, ay puno rin ng sigasig tulad nila. Tumango si Lin Moyo sa kanila, pagkatapos ay nagpatuloy patungo sa tore ng banal na pagbaba, THNH. Ang mga patong ng enerhiya na bumabalot sa labas ng tore ay parang malalakas na alon ng dagat. Kusa silang tumabi sa magkabilang gilid, nagbigay daan para kay Lin Moyo. Lahat ng tao ay nakatingin habang si Lin Moyo ay pumapasok sa tore ng banal na pagbaba. Walang sinumang nang ahas magsalita ng marami. Ang kanyang katayuan bilang banal na general lamang ay sapat na para mawalan sila ng karapatang pag-usapan siya. Kung may manggahas na magsalita ng walang katuturan, 100% na ang mga sundalo rito ay sabay-sabay na aatake sa taong iyon. Pagkatapos pumasok ni Lin Moyo sa tore ng banal na pagbaba, ito ay nagliwanag ng husto. Ang boses ni Meng Anwan ay narinig mula sa tore, may dalang nakakatakot na bigat, pressure. Sa sandaling ito, lahat ng tao ay natahimik. Pati ang hangin ay tila huminto sa paggalaw. Tumigil ang ihip ng hangin, tumigil ang paggalaw ng mga ulap, pati ang sikat ng araw ay bahagyang dumilim. Ganoon kalakas ang isang eksperto sa antas Diyos, God level. Ang tore ng banal na pagbaba ay naglabas ng maningning na liwanag, bumalot sa buong kalupaan at kalangitan. Ngayong araw, magbubukas ang tore ng banal na pagbaba. Binago ang mga patakaran. Kung sino ang tawagin ng pangalan, siya ang papasok sa tore. Ang mga natitira ay maghintay sa labas. Ang boses ni Meng Anwan ay parehong nakakatakot at nakakasakal. Lahat ay nakatutok sa pakikinig. Ngayon, magsimula. Unang tao, mula sa Moklap Academy, Lin Li. Ang tinawag ang pangalan ay agad na humakbang palabas ng linya at pumasok sa tore ng banal na pagbaba. Sa loob ng tore ng banal na pagbaba, nakita ni Lin Moyo si Bai Yiwen at ang dalawa pa, Meng Anwan at Yan Guangsheng. Sa wakas, naunawaan niya kung paano siya dapat matuto. Matapos marinig ang paraan ng tatlo, talagang hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung paano naisip ng kanyang guro ang mga pamamaraang iyon. Ngunit para sa tatlo, napakaganda nito, at siya ay walang pagkakataong tumutol. Ngayon, ang pana ay nasa busog na, hindi maaaring hindi ito pakawalan. Sinabi ni Yan Guangsheng, hindi ba't ilang beses lang naman mabibigo, ilang beses mabubugbog? Ano ang big deal doon? Sino ba ang hindi pa nabugbog? Masasanay ka rin kapag laging nabubugbog.
Sinabi ni Meng Anwen, sa kabila ng lahat, nakaayos na ang lahat ngayon. Kung ayaw mong maging masyadong kaawa-awa, magsikap ka. Tinapat ni Bai Yiwen ang balikat ni Lin Moyo ng buong puso. Munting Yu, naniniwala siguro, Lausu, na hindi ka naman magiging masyadong masama. Ang unang pumasok sa tore ay isang salamangkero ng elementong tubig, water element mage. Huwag kang mag-alala, inayos na namin ang lahat. Dahil narito na ang sitwasyon, napilitan lang si Lin Moyo na tanggapin. Umupo siya ng naka-cross-legged. Nagpakawala si Meng Anwen ng isang sinag ng liwanag na tahimik na pumasok sa katawan ni Lin Moyo. Pumikit si Lin Moyo, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting nawala. Pumasok si Lin Li sa tore ng banal na pagbaba. Sa unang pagkakataon niyang makapasok, ang kanyang puso ay puno ng pagkausisa. Sa loob ng malaki at maringal na toreng ito ay nakapaloob ang maraming kasaysayan ng imperyo. Naramdaman niya ang kabanalan at pagkadyos ng lugar na ito. Sa kanyang unang pagbabago ng trabaho, siya ay isang bihirang antas na salamangkero ng alon, rare tier wave mage. Pagkatapos ng ikalawang pagbabago ng trabaho, naging salamangkero ng alon, wave mage, siya, nasa antas 45 na ngayon, lubos na sanay sa kanyang iba't ibang kakayahan. Sa pagkakataong ito, nalampasan din niya ang lahat ng paghihirap at nakuha ang bihirang tiket para makapasok dito. Pagkapasok sa tore, isang hindi nakikitang bigat ang dumagan sa kanya. Ang mga katangian, attributes, ay agad na bumaba. Bawat mataas na antas na kakayahan, skill, ay mabilis ding nasilyuhan. Sa isang iglap, bumalik siya sa estado noong nasa antas 1 pa lamang. Hindi nagpanik si Lin Li. Alam na alam niya na hindi siya mapapahamak sa loob ng tore ng banal na pagbaba. Ito ay bahagi lamang ng pagsubok. Mga patakaran ng pagsubok, talunin ang kalaban sa harapan. Mas maraming matalo, mas mataas ang puntos. Isang maringal na boses ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Lin Li. Napakasimple ng mga patakaran, lahat ay maiintindihan ito. Sa hindi kalayuan, nakatayo ang kalaban ni Lin Li. Ang dalawang panig ay pinaghihiwalay ng isang patong ng harang, barrier. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang pagsubok. Sa pamamagitan ng harang, nakita ni Lin Li ang kalaban. Isang panak at uwak, scarecrow, puppet. Hindi niya alam kung anong antas ng lakas nito. Sa kasalukuyan, pinababa ako sa antas 1. Ang kalaban ay marahil hindi rin masyadong malakas. Nag-alinlangan si Lin Li sa kanyang puso, buong katawan ay nakatensyon. Handa ng lumaban. Sa kabilang panig ng harang, ang kamalayan ni Lin Moyo ay napunta sa panak at uwak. Sa kasalukuyan, nasa antas 1 din siya. Mayroon din siyang mga kakayahan at katangian na katulad ng kay Lin Li. Sa sandaling ito, naging isa siyang salamangkero ng alon. Tinitingnan ng mga hindi pamilyar na kakayahan, naisip niya ang sinabi ni Bai Yiwen, ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang isang trabaho ay ang maging mismong trabaho na iyon. Sinamantala ni Meng Anwen ang pagbubukas ng tore ng banal na pagbaba, kung saan daan-daang propesyonal ang dumating, para hayaang magsanay si Lin Moyo. Ginamit niya ang tore upang kopyahin ang mga kakayahan sa trabaho ng bawat isa, ginawa silang mga manika, puppets. Kinokontrol ni Lin Moyo ang manika para labanan ang kalaban. Isang labanan ng parehong trabaho, parehong antas. Sa gitna ng laban, masasanay siya sa mga kakayahan, mauunawaan ang mga paraan ng pakikipaglaban ng mga bagong trabaho. Sa simula, dahil hindi pa sanay, tiyak na makakatanggap siya ng pambubugbog. Kahit na kinokontrol ni Lin Moyo ang panak at uwak, nararamdaman din niya ang sakit. Sa pormasayo na inayos ni Meng Anwen, maliban sa aktwal na pagkamatay, ang lahat ng iba pa ay katulad ng sa totoong tao. Kanina lang nalaman ni Lin Moyo ang trabaho ni Meng Anwen, antas Diyos na dalubhasa sa pormasayon, God-level array master. Ang iba't ibang uri ng pormasayon ay hindi mahirap para kay Meng Anwen. Inalis ang mga gumugulong isipan, natural na naunawaan ni Lin Moyo na may sariling katwiran ang pagsasaayos na ito. Ang tatlo, Bai Yiwen, Meng Anwen, Yan Guangsheng, ay nagpakahirap para sa kanya, hinayaan ng isang grupo ng pinakamahuhusay na henyo sa imperyo na pumunta para siya ay makapagsanay. Kung hindi pa niya sasamantalahin ang pagkakataon, sayang naman.
Ang maging isang eksperto sa antas Diyos ay napakahalagang hakbang. Inulit ni Lin Mouyo ang mga salitang sinabi noon ni na Meng Anwen. Kung gayon, hayaan ko kayong maging mga hasaan, whetstones, ko. Nawala ang harang. Isang malamig na kislap ang sumili sa harap ng kanyang mga mata. Isang palaso ng yelo, ice arrow, ang tumama sa katawan. Masakit, napakasakit. Ang buong katawan ay nanigas. Masakit din pala ang ma-freeze ng ganito. Ang pakiramdam ng panlalamig at sakit ay tila magbibiyak sa kanya. Hindi man lang nakapag-react si Lin Mouyo. Sa madaling salita, sa kanyang subconscious, walang intensyon na umiwas. Karaniwang sanay na siyang may baloting buto, bone armor, sanay sa paglipat ng pinsala, damage transfer, ng hukbo ng undead, kaya hindi niya pinansin ang ganitong antas ng atake. Nakalimutan niya na ngayon ay isa lamang siyang antas isa na salamangkero ng alon na nakakabit sa katawan ng isang panak at uwak. Nang makapag-react siya, huli na ang lahat. Ang pangalawang palaso ay agad na humiwa sa hangin. Ang katawan na nanigas ay hindi makagawa ng anumang kilos. Direkta siyang tinamaan. Sa matinding sakit, ang panak at uwak ay naglaho sa isang iglap. Talagang naramdaman ni Lin Mouyo na namatay siya. Sa sumunod na segundo, ang kanyang kamalayan ay napunta sa isang bagong-bagong panak at uwak. Ang antas ay tumaas na sa 12. Ang mga kakayahan ay hindi nagbago, ngunit ang mga katangian ay bahagyang nagbago. Pamilyar na harang, pamilyar na kalaban. Si Linli sa kabilang panig ng harang ay medyo natigilan. Masyadong mahina ang kalaban na ito. 2 palaso ng yelo lang, tapos na agad. Hindi man lang umilag, ni hindi nag-react. Ang pakiramdam ay parang nananakit lang ng kahoy. Ito ba ang pagsubok? Bakit parang naglalaro lang? O baka naman ang unang laban ay pampaganya lang. Ngayon ay tumaas na sa 2 antas, nasa antas 12 na. Hindi nang ahas si Linli na magpabeya, itinaas niya ang kanyang pagiging alerto. Sa wakas ay nakapag-react na si Lin Mouyo. Kanina, talagang nagpabeya ako. Kailangang itapon ang lahat ng dating paraan ng pakikipaglaban. Sa kasalukuyan, ako ay isang salamangkero, isang antas 12 na salamangkero. Walang hukbo ng undead, walang baloting buto, walang paglipat ng pinsala. Makakatanggap lang ako ng 2 hanggang 3 atake. Walang tigil na pinaalalahanan ni Lin Mouyo ang sarili. Nagsimula siyang mag-adjust sa kanyang bagong katauhan. Nawala ang harang. Nagsimula muli ang ikalawang laban. Isang palaso ng yelo ang humiwa sa hangin. Sa pagkakataong ito, agad na nag-react si Lin Mouyo, mabilis na tumabi. Kasabay nito, itinuro niya ang kanyang daliri, inactivate ang isang skill, naghagis ng isang palaso ng yelo. Sa wakas, gumalaw na rin. Talagang pampaganya lang kanina. Nakita ni Linli na nagsimula ng gumanti si Lin Mouyo, naramdaman niyang tama ang hula niya. Ngayon na ang tunay na pagsubok. Kaya lang, ang pagkaasinta, accuracy, ng palaso ng yelo ng kalaban ay medyo malayo. Ang palaso ng yelo ay hindi tumama sa kanya, bagkus ay dumaan lang sa kanyang tabi at naglaho. Nagtaka si Linli, ngunit hindi tumigil ang kanyang kamay. Hindi marami ang skills ng isang antas 12 na salamangkero ng alon. Paulit-ulit lang ang ilang skills. Wala man lang pananggalang na mahika, magic shield. Sunod-sunod niyang ginamit ang kanyang mga kakayahan. Biglang napunta si Lin Mouyo sa isang dehadong posisyon, passive state, nahihirapang umiwas. Sa huli, matapos ang sunod-sunod na pag-iwas sa ilang atake, nagkaroon ng pagkakamali. Hindi siya nakaiwas, at sinamantala ni Linli ang pagkakataon. Nakahumi si Lin Mouyo mula sa sakit, naging isang antas 14 na salamangkero ng alon. Masyado na akong sanay sa paglock ng target ng apoy ng kaluluwa, soul flame, pati na rin sa pangmaramihang pag-atake, AoE attack, ng mga sibat na buto, bone spears. Ang palaso ng yelo ay nangangailangan ng pagtama sa target, pati ang bola ng tubig, water ball, sa likod ay kailangan ding tumama sa target. Mas mabilis ang palaso ng yelo kaysa sa bola ng tubig, pero mas mabilis ang pag-ikot ng bola ng tubig. Maaaring magsuportahan ang dalawa. Walang tigil na sinusuri ni Lin Mouyo ang kanyang mga pagkakamali, nagsasagawa ng pagwawasto. Ang oras ng paghihintay ay hindi nagtagal, 1 minuto lamang.
Nakapagbuod lang si Lin Moyo ng pangkalahatang ideya nang magsimula na naman ang bagong laban. Sa pagkakataong ito, si Lin Moyo pa rin ang natalo, ngunit mas mahusay na kumpara sa nakaraan. Pinanood ng tatlong sina Meng Anwen ang buong proseso, inoobserbahan ang bawat pagbabago ni Lin Moyo. Lubos na nasisiyahan si Bai Yiwen sa ipinapakita ni Lin Moyo. Hindi masama, hindi masama. Napakabilis ng pag-unlad ni Munting Yu. Tumango si Yan Guangsheng. Mas malakas kaysa sa iyo noon. Malamig na umismed si Bai Yiwen. Hindi ba't mas malakas siya kaysa sa iyo? Ang dalawa ay talagang hindi magkasundo. Bagamat hindi na sila nagsusuntukan tulad ng dati, hindi pa rin maiwasan ang ilang pagtatalo. Mahinahong sinabi ni Bai Yiwen, naniniwala ako sa kakayahan sa pag-unawa ni Munting Yu. Kaya lang itong sunod-sunod na kabiguan, hindi ko alam kung makakasira ito sa kanyang tiwala sa sarili. Tutal, si Lin Moyo ay palaging matagumpay, sunod-sunod na gumagawa ng kasaysayan, tila hindi pa nakakaranas ng lasa ng kabiguan. Ngayon, ang sunod-sunod na kabiguan ay maaaring talagang makasira sa tiwala sa sarili. Umiling si Meng Anwen. Hindi mo ba nakikita ang pagsisikap ni Munting Yu? Kapag nagsikap siya ng husto, ano ang kabuluhan ng kaunting dagok na iyon? Sinabi ni Yan Guangsheng, kung mas madali ang landas, mas kailangang tumanggap ng kaunting kabiguan. Walang ekspertong lumaki na hindi nakaranas ng kabiguan. Bukod dito, nakikita kong nag-a-adjust na si Munting Yu. Kaya niya ito. Bihira na hindi tumutol si Bai Yiwen, halatang sumasang-ayon din sa mga sinabi ni Yan Guangsheng. Sa loob ng pagsubok, nagsimula na naman ang isang bagong laban. Lahat sila ay mga hasaan, whetstones, para kay Lin Moyo, ang antas ay umabot na sa 26. Si Lin Moyo ay nagsimula ng mag-adjust sa katauhan ng salamangkero ng alon, wave mage, nagsimulang lumaban gamit ang pamamaraan ng isang salamangkero. Ang mga pamamaraang ito ay natutunan niya mula kay Lin Li, ang pagsunod sa isang huwaran, pattern, ay hindi naman mahirap. Mayroon pa ring ilang bagay na nakuha si Lin Moyo batay sa dating karanasan sa pakikipaglaban. Unti-unti, si Lin Moyo ay lalong nagiging sanay. Pareho silang may pananggalang na mahika, magic shield, sa katawan, nagsimulang umatake sa isa't isa. Hindi sila nakatayo lang, kundi tumatakbo habang lumalaban. Ang labanan ng isang salamangkero ay hindi lamang pagtayo at pag-atake. Iyon ay kapag may mga nangungunang kabalyero, knights, sa harapan. Ang salamangkero ay maaaring tumayo lang, maging parang kanan, maging ang pinagmumula ng pinakamalakas na kapangyarihan. Kapag nakikipaglaban sa kalaban, kailangang umatake habang umiiwas. Dati, sanay si Lin Moyo na ang hukbo ng Undead Legion, ang nagsisilbing harang sa unahan, o siya mismo ang direktang gumagamit ng baluting buto, bone armor, para maging buhay na panangga, living shield. Ang pagtakbo habang lumalaban na tulad nito ay marahil ang kanyang unang pagkakataon. Si Lin Li ngayon ay seryoso nang tumingin sa kanya. Nararamdaman niya na ang kanyang kalaban ay mabilis na lumalakas. Bukod dito, bakit tila pamilyar ang paraan ng pag-atake ng kalaban? Biglang napagtanto ni Lin Li na ito ay ganap na kopya ng kanyang sariling paraan ng pag-atake. Kung gayon, agad na binago ni Lin Li ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, binago ang ritmo. Agad ding naka-adjust si Lin Moyo. Maya-maya, natutunan na naman ni Lin Moyo ang kanyang paraan ng pakikipaglaban. Muling napunta ang dalawa sa isang pantay na labanan, stalemate. Bagamat si Lin Li ay tila may kalamangan, ang kalamangang ito ay mabilis na napantayan ni Lin Moyo. Ang kakayahan sa pagkatuto ni Lin Moyo ay napakalakas, dagdagan pa ng kanyang napakayamang karanasan sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili niyang ritmo, nagsimulang baliktero ng sitwasyon. Natakot si Lin Li. Ang kakayahan sa pagkatuto ng kalaban ay masyadong malakas, hanggang sa puntong nakakatakot na. Hindi lamang natutunan ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, kundi nagsimula na ring lampasan siya. Pareho silang may magkatulad na antas, katangian, at kakayahan. Ang pinaglalabanan ay ang husay sa pakikipaglaban, karanasan, at kakayahang umangkop sa lahat ng sitwasyon.
Sa huli, matapos ang matinding labanan, nang pareho silang umabot sa antas 32, natalo ni Lin Moyo si Lin Li. Sa puntong ito, si Lin Moyo ay medyo pamilyar na sa mga kakayahan ng salamangkero ng alon sa ilalim ng antas 40. Hindi tinukoy sa orihinal, pero malamang hanggang sa antas na umabot ang laban. Si Lin Li ay hindi umalis sa tore ng banal na pagbaba, kundi dinala, teleported, sa isang hiwalay na espasyo. Nagsimulang magmuni-muni si Lin Li tungkol sa kanyang mga nakuha at nawala. Bagamat natalo siya sa huli, nakatulong din ito sa kanya na makahanap ng bagong pag-iisip sa pakikipaglaban. Hindi masasabing wala siyang napala. Sa labas ng tore ng banal na pagbaba, libu-libong pares ng mata ang nakatitig dito. Matapos pumasok si Lin Li, wala nang naging kibo. Halos 20 minuto ang lumipas bago muling umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Anwen. Pangalawang tao, mula sa Tanfong Academy, Xiong Xiaoyan. Isang babaeng salamangkero, matapang at malakas, ang humakbang palabas ng hanay at pumasok sa tore ng banal na pagbaba. Isang bagong labanan ang nagsimula, muli mula sa antas 1. Si Xiong Xiaoyan ay isang salamangkero ng hangin, wind mage, kumokontrol sa elemento ng hangin. Ang ritmo ng labanan ay mas mabilis kaysa sa mahikang pangtubig ni Lin Li. Ang mga talam ng hangin, wind blades, at kutsilyo ng hangin, wind knives, ay tumama kay Lin Moyo, na nagmukha siyang kawawa. Ang biglaang pagbabago ng ritmo ay hindi agad na angkupan ni Lin Moyo. Sa unang round, tumagal lamang si Lin Moyo ng 10 segundo. Pagkatapos noon, nagsimulang ayusin ni Lin Moyo ang kanyang ritmo sa pakikipaglaban, pinabilis ang sarili. Pabilis ng pabilis, ang bigat, pressure, na kinakaharap ni Xiong Xiaoyan ay unti-unting tumindi. Mula sa madaling pagtalo sa kalaban sa isang hampas, unti-unti itong naging mas mahirap. Pagkatapos, naging tabla sila, nauwi sa isang mahigpit na labanan tulad ng kay Lin Li. Nang umabot sa antas 32, sa wakas ay natalo si Xiong Xiaoyan. Matapos matalo, medyo nadismaya si Xiong Xiaoyan. Malinaw na nasa antas 46 siya, ngunit ang resulta ay kailangan niyang magsimula mula antas 10, nagbago mula antas 1, hanggang antas 32 kung saan natapos ang laban. Pakiramdam niya ay hindi niya nailabas ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban. Dinala siya sa ibang espasyo, kung saan nakita niya si Lin Li. Nagkatinginan sila at agad na nagkakilala. Kahit hindi sila magka-akademya, pareho silang estudyante ng mga akademya sa Hakin. Minsan na silang nagkasama sa isang grupo para sa isang piitan, dungeon. Hindi mapigil ang magtanong ni Xiong Xiaoyan, hanggang anong antas ka nakarating? Hindi naglihim si Lin Li, hanggang antas 32. Ikaw, namula ang mukha ni Xiong Xiaoyan, hanggang antas 32 din ako. Nakahinga ng maluwag si Lin Li. Mabutit hindi mo ako nalampasan. Pakiramdam niya ay patas naman ang pagsubok na ito. Kung hindi, paano siya makikipagkumpetensya sa iba gamit ang kanyang lakas sa antas 42, mali. 45 si Lin Li, sa 500 katao na dumating dito, ang kanyang antas at trabaho ay nasa pinakamababang hanay. Marami sa kanila ay hindi lamang mga profesional sa antas alamat, legendary tier, kundi ang kanilang mga antas ay lumampas pa sa 50. Ngunit ang pagsubok ay nagsimula sa antas 10, muli, nagbago mula antas 1, lahat ay may parehong panimulang linya. Ito ay pabor pa nga sa kanya. Nang maisip ito, nasiyahan si Lin Li, at gumanda ang kanyang mukha. Tinapik-tapik ni Xiong Xiaoyan ang dulo ng kanyang paa sa lupa. Sayang, hindi ko pa nailabas ang buong lakas ko, natalo na ako. Masyadong mabilis matuto ang kalaban. Sumang-ayon din si Lin Li, totoo, napakabilis. Noong una, hindi man lang siya gumagalaw, parang kahoy. Bahagyang nagulat si Xiong Xiaoyan, hindi gumalaw ang kalaban ko mula sa simula. Medyo malamaya, clumsy, nga lang. Medyo nagtaka si Lin Li. Mabilis nilang pinag-usapan ang buong proseso ng kanilang mga laban. Maya-maya, bahagyang nagbago ang espasyo, may isa pang tao na dinala doon. Taga-Thuklap Academy pa rin, isang salamangkero ng apoy, flame mage, na nasa antas 46.
Mas malala pa ang sinapit niya kaysa sa dalawa, natalo siya sa antas 28, sa pamamagitan ng pag-uusap, biglang natuklasan ni Linli na nagbago ang paraan ng pakikipaglaban ng Panak at Uwak. Noong lumaban ito sa kanya, ang Panak at Uwak ay parehong tanga at mabagal. Noong lumaban kay Xiong Xiaoyan, mas gumaling ito ng maraming beses. Sa pagkakataong ito, lalo pa itong lumakas. Batay sa description, natuklasan ni Linli na ang paraan ng pakikipaglaban ng Panak at Uwak ay kombinasyon ng mga katangian ng salamangkero ng tubig at salamangkero ng hangin. Sa madaling salita, tinututukan nito ang mga kalamangan at inaalis ang mga kahinaan. Ang lakas sa pakikipaglaban ay palakas ng palakas. May hula si Linli sa kanyang puso. Lumipas ang oras, isa-isang dinala ang mga tao sa hiwalay na espasyong ito. Lahat sila ay natalo ni Lin Moyo. Bukod dito, ang antas ng pagkatalo ay pababa ng pababa. Nang pumasok ang ika-10 tao, ang antas ng pagkatalo ay bumaba na sa antas 22, patunay na ang hirap ng pagsubok ay pataas ng pataas. Ang hula sa puso ni Linli ay lalong ilinaw, ngunit hindi pa rin siya lubos na sigurado. Nakita ni Xiong Xiaoyan ang kakaibang itsura ni Linli at pabulong na nagtanong, "Anong problema mo?" Bumulong si Linli sa tainga ni Xiong Xiaoyan, "May hula ako, pero hindi sigurado. Maghintay pa tayo ng kaunti." Ang mainit na hininga na tumama sa tainga ni Xiong Xiaoyan ay medyo nakakakiliti. Hindi niya mapigil ang mamula. "Sige, maghintay ka." Pagkasabi nito, mabilis siyang tumakbo sa isang tabi, mag-isa sa isang sulok na walang tao. Ang kanyang magandang mukha ay medyo namumula pa rin, nakayuko, hindi alam kung ano ang iniisip. Ang hirap ng pagsubok ay patuloy na tumataas. Ngayon, ang antas ng pagkatalo ay bumaba na sa antas 18, may mga tao na namang dinala doon. Napansin ni Linli na lahat sila ay mga salamangkero, at lahat ay mga bihirang uri ng salamangkero. Walang ibang uri ng trabaho. Lalong naging sigurado si Linli sa kanyang hula. Ngayon ay naghihintay pa rin siya, naghihintay ng pinal na kasagutan. Sa wakas, isang kabalyero ang dinala. Isang banal na kabalyero, Holy Knight, na nasa antas 45. Isang nag-iisang kabalyero sa gitna ng grupo ng mga salamangkero, halatang medyo hindi komportable. Shuzhou, kilala siya ni Linli. Pareho silang nag-aaral sa Faklap Academy. Karaniwan, hindi masama ang kanilang relasyon, ilang beses na rin silang nagsama sa piitan. Hinailan niya si Shuzhou sa isang tabi at maingat na tinanong tungkol sa sitwasyon ng Panak at Uwak. Si Shuzhou ay tumagal hanggang antas 38. Mas magaling ng kaunti si Linli. Mali, si Shuzhou ang mas mataas, at siya, Shuzhou, ang may pinakamagandang resulta sa kasalukuyan. Bagamat nagtataka si Shuzhou, ikinwento pa rin niya ang buong proseso ng kanyang laban. Sa sandaling ito, ganap nang napatunayan ni Linli ang kanyang hula. Lumapit siya kay Xiong Xiaoyan at pabulong na sinabi, "Tulad ng hula ko. Lahat tayo ay naging hasaan para kay banal na General Lin, Divine General Lin." Tinaasa ng kilay si Xiong Xiaoyan, "Bakit mo nasabi?" Sinabi ni Linli, "Nabasa ko na ang talambuhay ng isang eksperto sa Antas Diyos. Sinasabi doon na ang isang eksperto sa Antas Diyos ay kayang maunawaan ang sarili at maunawaan ang ibang mga trabaho." Noong una, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Ngayon, parang naiintindihan ko na. Ang pag-iisip ni Xiong Xiaoyan ay halatang mas simple. Sabihin mo na lang ng diretso. Napangiti si Linli ng mapait at pabulong na sinabi, "Ang ibig kong sabihin, ang lumalaban sa atin, ay maaaring si banal na General Lin mismo." Ha! Napasigaw si Xiong Xiaoyan sa gulat, agad na tinakpan ni Linli ang kanyang bibig. Sinabi ni Linli, "Hinaan mo ang boses mo. Itong bagay na ito, tayo lang ang nakakaalam. Huwag na huwag mong ipagsasabi." Nagtanong si Xiong Xiaoyan gamit ang mga mata, "Bakit?" Sinabi ni Linli, "Narinig ko na ang guro ni banal na General Lin ay si Bai Shen, Bai Yiwen. Si Bai Shen at si An Shen, Meng Anwen, ay matalik na magkaibigan. Hula ko lang ito. Kahit sabihin ko pa, walang maniniwala. Kahit na binago nila ang mga patakaran para kay banal na General Lin, maniwala ka man o hindi, walang mangangahas na magsalita."
Ang kasikatan ni Lin Moyo ngayon ay parang araw sa katanghalian, puno ng liwanag. Walang mangangahas na pag-usapan siya sa likuran. Sa wakas ay naunawaan ni Xiong Xiaoyan. Tumango siya ng malakas. Sa sandaling ito, biglang may umalingaw-ngaw na boses sa tainga ni Lin Li. Matalino rin pala ang batang ito. Ang bagay na ito ay hindi dapat kumalat sa labas. Lunukin mo na lang yan sa tiyan mo. Boses yun ni Meng Anwen. Tanging si Lin Li lamang ang nakarinig. Nagbago ang mukha ni Lin Li, agad na nanahimik, hindi na nang ahas pang magsalita. Nagtatakang nagtanong si Xiong Xiaoyan, bakit? Umiling si Lin Li. Si Anshen ang nagsalita sa akin. Ang bagay na ito ay talagang hindi dapat kumalat. Lunukin natin sa tiyan. Nanlaki ang bibig ni Xiong Xiaoyan sa gulat, nagmamadaling tumango. Alam ko na. Si Lin Moyo ay dumaan sa sunod-sunod na labanan. Mula sa mga trabahong uri ng salamangkero, patungong kabalyero, at pagkatapos ay assassin. Sa ilalim ng pagsasaayos ni Meng Anwen, lumaban si Lin Moyo sa lahat ng propesyonal, naunawaan at natutunan ang lahat ng kanilang kakayahan mula antas 40 pababa. Kasabay ng pag-usad ng mga labanan, lalong bumilis ang pag-unlad ni Lin Moyo. Ang kanyang pag-unawa sa bawat trabaho ay lalong lumalalim. Bawat trabaho ay may sariling katangian, magkakaibang paraan ng pakikipaglaban, at sariling mga kalamangan at kahinaan. Walang trabahong perpekto. Gaano man kalakas ang isang trabaho, mayroon pa ring mga depekto. Kahit ang kanyang necromancer, na mukhang napakalakas at walang kapantay na sa antas 40 pa lang ay kayang haminin ang antas 70 ay mayroon ding mga di kasakdalan. Ang trabaho ay maaaring hindi perpekto, ngunit ang propesyonal ay dapat maging perpekto. Kahit hindi makamit ang ganap na pagiging perpekto, walang anumang kapintasan, dapat pa ring magsikap ng husto, hangarin ang pagiging perpekto. Ito ang pundasyon para maging isang eksperto sa antas Diyos. Sina Yan Guangsheng at Bai Yiwen ay natuto tungkol sa iba't ibang trabaho sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa bawat isa. Si Meng Anwen naman ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, pagmamasid sa mga laban ng napakaraming propesyonal, hanggang sa wakas ay naunawaan ang bawat trabaho. Unti-unti nilang inalis ang kanilang mga kahinaan, at sa huli ay naitatag ang pundasyon. Ngunit ang paggawa nito ay hindi kasing perpekto ng kasalukuyang paraan ni Lin Moyo. Si Lin Moyo ay naging napakaraming uri ng trabaho at direktang naranasan ang mga ito. Bagamat sunod-sunod siyang natalo, ang mga benepisyong nakuha niya ay higit pa sa kanilang tatlo. Unti-unting nagkaroon si Lin Moyo ng sarili niyang ritmo. Ang bilis ng kanyang pagkatuto ay lalong bumilis, habang ang resulta na nakukuha ng kanyang mga kalaban ay palala ng palala. Pinagsama-sama ni Lin Moyo ang mga kalamangan ng iba't ibang trabaho, tinipon ang iba't ibang uri ng pamamaraan sa pakikipaglaban, pinag-isa ang mga ito. Unti-unting nabuo ang kanyang sariling natatanging paraan ng pakikipaglaban. Binasag niya ang kanyang mga dating pag-iisip at hindi na limitado ng mga paghihigpit ng trabaho, naging sanay sa iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Lumipas ang mga araw, ang hamon ni Lin Moyo ay hindi kailanman huminto. Kalaunan, para matutunan ang kanilang mga kakayahan at maunawaan ang mga katangian ng trabaho sa kanilang sistema, kinailangan pa ni Lin Moyo na sadyang magpatalo. Inabot si Lin Moyo ng buong 10 araw para labanan ng 500 katao ng paisa-isa. Lubos na nasiyahan ang tatlong sina Meng Anwen sa ipinakita ni Lin Moyo. Walang tigil sa pagngiti si Bai Yiwen, hindi masama, hindi masama. Mas malakas pa kaysa kay Yan Baliu, Yan Guangsheng, noon. Mahinang umismid si Yan Guangsheng, mas malakas din naman siya kaysa sa iyo noon. Sinabi ni Meng Anwen, pakiramdam ko, pwede nang simulan ng ikalawang round. Sa pagkakataong ito, medyo nag-alinlangan si Bai Yiwen. Hindi ba masyadong maaga? Umiling si Meng Anwen, hindi maaga. Tayo noon, pagkatapos pa ng ikatlong pagbabago ng trabaho, third job change, natin ginawa ito. Pero pakiramdam ko, masyado na tayong nahuli noon. Ang maunawaan ng sarili ng mas maaga kaysa huli, ay mas mabuti. Sa antas 70, maraming bagay na ang nakatakda, mahirap nang baguhin. Nag-isip sandali si Yan Guangsheng. Totoo nga,
Noong panahong iyon, marami na akong nakagawian na hindi ko na mabago. Napagtanto rin ni Bai Yiwen ang puntong ito. Nang isipin niya ulit, hindi nga mali. Iyon nga ang katwiran. Nagpatuloy si Meng Anwen, si Munting Yu ngayon ay parang isang blankong papel, walang bahid ng tinta. Maaari pa ring guhitan at sulatan ito. Kaya kailangan nating samantalahin ang oras. Matapos ang isang talakayan, nagpasya silang simulan ng ikalawang round ng pagsubok. Sa sandaling ito, ang 500 katao na naghihintay sa hiwalay na espasyo ay lahat nakatanggap ng abiso, magsisimula na ang ikalawang round ng pagsubok. Lahat ay kalahok, lahat sila ay nagtaka. Bakit ang pagsubok sa tore ng banal na pagbaba sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba kaysa dati? Nagbanggaan ang mga banal na general, divine generals. Si Xia Zhou ay mula sa isang pamilya sa Antas Diyos, God-level family. Lahat ay nagtataka, bakit ang pagsubok sa tore ng banal na pagbaba, THN sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba kaysa dati. Ang pagsubok sa tore ay ginaganap taon-taon, at bawat panig ay nakakaipon ng malaking halaga ng impormasyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na naiiba. Hindi lamang sila ang nagtataka, kundi pati ang mga tagapagturo mula sa military instructors, na naghihintay sa labas kasama ang mga grupo ay nagtataka rin. Mahigit 10 araw na silang naghihintay ngunit walang anumang kibo mula sa tore ng banal na pagbaba. Ang mga nakaraang pagsubok ay tumatagal lamang ng 2 o 3 araw. Bukod dito, ang mga natatalo ay umaatras sa kalagitnaan. Ano bang mga patakaran ang binago sa pagkakataong ito? Sa wakas, may isang hindi na nakatiis at nagpadala ng balita. Mabilis na kumalat ang balita. Pagkatapos noon, kasabay ng pagbaluktot ng espasyo, 2 makapangyarihang eksperto ang lumitaw sa labas ng tore ng banal na pagbaba. Sa 2 dumating, ang isa ay nakasuot ng baluting pandigma ng militar, isang tao mula sa militar. Kung titingnan ng trabaho, marahil ay isang kabalyero sa Antas Diyos, God-level knight. Ang isa naman ay isang salamangkero sa Antas Diyos, God-level mage. Sa kanyang kasuotang pangmahika, robe, ay may simbolo ng Hakin Academy, isang mataas na opisyal ng akademya. Bagamat magkaiba ang pinagmulan, pareho silang mga banal na general, divine generals. Sa sandaling lumitaw ang dalawa, isang malakas na aura ang bumalat sa buong lugar na ito. Lahat ng estudyante na naroroon ay nahirapang huminga. Ang kanilang mga aura ay napakalakas na halos maaari ng makipagkumpetensya sa isa't isa, o sa mga nasa loob ng tore. May mataas at mababa, ang antas. Eksperto sa Antas Diyos, God-level expert. Ang 4 na salitang ito ay lumitaw sa isipan ng lahat. Sila ay mga tunay na eksperto sa Antas Diyos. Hindi lamang alam kung sino ang 2 kagalang-galang na matandang Diyos na ito. Hindi lahat ng eksperto sa Antas Diyos sa Shengxia Empire ay kasing sikat ni Bai Shen, Bai Yiwen. May mga hindi kilala, ngunit ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung gaano karaming eksperto sa Antas Diyos ang mayroon sa imperyo. Hindi kailanman inihayag ng imperyo sa labas ng mundo. Ang malinaw na nakalista ay mahigit 20 lamang, ngunit alam ng lahat na tiyak na hindi lamang iyon. Mukhang nakita ko na ang salamangkero sa Antas Diyos na ito dati. Mukhang siya ang dating vice-presidente, Fo Vien Trung, ng akademya. Tama, si Vice-Presidente Xia Bojian, na nagbitiw 30 taon na ang nakalipas. Hindi inaasahan na si Vice-Presidente Xia Bojian ay isang salamangkero sa Antas Diyos pala. Sa sandaling ito, medyo nagtaka si Xia Zhu, Ulong, bakit siya? Nagtatakang nagtanong si Zhuo Mei, bakit? Sinabi ni Xia Zhu, nakita ko na siya dati. Ilang taon na ang nakalipas, pumunta siya sa bahay namin. Tinawag siya ng tatay ko na lolo, Jia. Sabay na natigilan sina Feng Ziyu at Zhuo Mei. Bamantong hininga si Feng Ziyu, hindi ko inaasahan na ikaw pala ay mula sa isang pamilya sa Antas Diyos. Sinabi ni Xia Zhu, hindi ko rin alam. Hindi kailanman nabanggit sa akin ng tatay ko ang mga bagay na ito. Marahil ay may ilang espesyal na dahilan sa loob nito, ayaw niyang malaman ng iba.
Sina Feng Ziyu at Zuo Mei ay matalino ring hindi na nagtanong pa. Matapos lumitaw ang dalawa, ang kabalyero sa antas Diyos mula sa militar ay lumipad patungo sa tore ng banal na pagbaba. Naglabas ito ng malakas na kapangyarihan, hinaharangan siya sa labas. Bai Shen, lumabas ka para makipagkita, sigaw niya ng malakas. Sa harap ng tore ng banal na pagbaba, kumislap ang isang sinag ng liwanag, lumipad palabas si Bai Yiwen. Ang paglitaw ni Bai Yiwen ay agad na nagdulot ng pagkamangha. Ito ay dahil sa kanyang napakalaking kasikatan. Sa pangalan, si Bai Yiwen ang pinakamakapangyarihang tagapagsalita ng imperyo. Ang kanyang mga nagawa ay masyadong maningning, binansagan siyang sa THN, Healing God, ng mga tao mula sa ibang bansa. Isang suntok ng Diyos na kayang pumatay kahit ng isang eksperto sa antas Diyos. Tiningnan ni Bai Yiwen ang dumating. Si banal na General Wang Shenjiang, pala. Bakit ka naparito? Ang kanyang malakas na boses ay kumalat, umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Nang marinig ang tatlong salitang, banal na General Wang, sa wakas ay may nakaalala kung sino ang taong ito. Naalala ko na, siya si banal na General Wang Lin, na binyansagang sa Wuong, Healing King. Hindi nalalayo kay Bai Shen. Wow! Isang sa THN, isang sa Wuong. Ano kaya ang mangyayari dito? Pakiramdam ko, may malaking mangyayari. Sa gitna ng himpapawid, sinabi ni Wang Lin ng may malalim na boses, nais kong itanong, bakit binago ang mga patakaran ng pagsubok sa tore ng banal na pagbaba sa pagkakataong ito? Tumawa. Si Bai Yiwen ng malakas, nagbago ako ng mga patakaran, kailangan ko pa bang ipaalam sa iyo? Kinaway ni Wang Lin ang kanyang kamay, syempre hindi kailangan. Ang banal na general na ito ay mausisa lamang. Tutal, sa panig ng militar, may mga tao rin kami sa loob. Nais kong malaman ang kalagayan nila. Sinabi ni Bai Yiwen, napakaligtas nila. Kung may panganib sa loob ng tore ng banal na pagbaba, wala nang ligtas na lugar sa buong lahi ng tao. Sinabi ni Wang Lin, nais kong pumasok at tumingin. Tumawa si Bai Yiwen ng malakas, Wang Lin, nagbibiro ka ba? Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. May karapatan ka bang pumasok? Bawat taon, binibigyan namin kayo ng 100 pwesto sa tore ng banal na pagbaba, sapat na yang pagiging magalang. Kung hindi ka mapakali, sa susunod na taon, ang mga pwestong ito ay hindi na ibibigay. Ikaw, nagdilim ang mukha ni Wang Lin, ngunit hindi siya makapagsalita. Ang mga dahilan nito ay siya lamang ang nakakaalam. Sa sandaling ito, lumipad palapit si Xia Bojian. Ginoong Bai Shen, maaari po bang pumasok ang matandang ito para tumingin sandali? Ang mga estudyante mula sa aming Hakin Academy ay 400. Medyo hindi ako mapakali. Ang sabihing hindi mapakali ay kasinungalingan, ang pagnanais na mag-imbestiga ang totoo. Umiling pa rin si Bai Yiwen, hindi pwede. Ang ganitong sagot ay lalong nagparamdam sa dalawa na may problema. Bamulong si Xia Bojian, narinig ko na si banal na General Lin Moyo ay nasa loob din. Bukod dito, siya ay iyong disipulo. Hindi kaya. Biglang may naisip si Wang Lin, malamig na sinabi, Bai Yiwen, hindi kaya ikaw. Ang kanyang kilos ay tila nagsasabing, kapag hindi tayo nagkasundo, aatake ako. Hindi siya pinansin ni Bai Yiwen. Kung anong gusto mong isipin, isipin mo. Kung gusto mong umatake, sasamahan ka ng matandang ito hanggang sa huli. Tumawa si Wang Lin ng malakas, ang killing intent, Saki, sa kanyang katawan ay kumukulo. Bigla, isang malakas ngunit dalisay na killing intent, ang bumagsak mula sa langit, naging isang higanting talem, saber, dumiretso sa ulo ni Wang Lin. Nagbago ng husto ang mukha ni Wang Lin, mabilis siyang umatras. Ang kaunting killing intent niya ay walang-wala kumpara sa killing intent ng talam ng digmaan na ito. Ang talam ng digmaan na puno ng killing intent ay hindi tumama, sumabog ito sa gitna ng himpapawid, gumawa ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, ang kumukulong killing intent ay binawi. Lumipad palabas si Yan Guangsheng mula sa tore ng banal na pagbaba. Batang may apelyidong Wang Lin, gusto mo na namang mabugbog? Si Yan Guangsheng ay hindi man lang magalang, wala ring respeto kay Wang Lin. Ang killing intent sa kanyang katawan ay kumukulo na,
parang isang haligi ng usok na babala, tumusok diretso sa langit. Ang langit at lupa ay nagdilim, ang araw ay naging gabi. Dati, matapos paalalahanan ni Lin Moyu, si Yan Guangsheng ay naliwanagan. Ang kanyang killing intent ay naging mas dalisay, at ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa dati. Sa sandaling ito, lalong natakot si Wang Lin, hindi nang ahas magsalita. Alam ni Wang Lin na hindi siya kalaban ni Yan Guangsheng. Hindi niya lang inaasahan na si Yan Guangsheng ay lilito dito. Ito ay isang baliw, mas baliw pa kaysa kay Bai Yiwen. Bagamat si Bai Yiwen ay tinatawag na sa THN, iyon ay para lamang sa labas ng mundo. Sa mga tao ng kanyang sariling imperyo, siya ay napakabait pa rin. Ngunit iba si Yan Guangsheng. Kapag sumiklab na ang kanyang pagiging mamamatay tao, wala siyang pakialam kung sino ito, papatayin niya lahat. Hinawakan ni Yan Guangsheng ang kanyang talam at itinuro kay Wang Lin. Hindi ba't gusto mong humingi ng turo? Humanap tayo ng lugar at maglaban hanggang kamatayan. Kaunting kibot lang, laban hanggang kamatayan. Lihim na nagmura si Wang Lin. Baliw ang taong ito. Hindi siya sumagot. Hindi siya nang ahas sumagot. Kung pumayag siya, baka ang munting buhay niyang ito ay dito na magwakas. Ngumiti si Xia Bojian ng mabait, Ginoong Yan Shen, kung mayroon man, pag-usapan natin ng mahinahon. Nag-aalala lamang kami sa sitwasyon ng mga estudyante. Tumawa si Yan Guangsheng ng mapakla, nag-aalala ka pa sa puwet mo. Tigilan mo na ang kalokohan dito para sa matandang ito. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, kung gusto mong pumasok, imposible. Pero kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Kapag napatay mo ang matandang ito, papapasukin ko kayo. Agad na napunta ang dalawa sa isang sitwasyong wala ng atrasan, caught in a bind. Paano lalaban? Hindi talaga kayang labanan. Sa sandaling ito, dahan-daang umalingaw-ngaw ang boses ni Meng Anwen. Presidente Xia, kung hindi ka naniniwala sa akin, simula sa susunod na taon, ang tore ng banal na pagbaba ay aalis na sa Hakin Academy. Biglang nagbago ang itsura ni Xia Bojian. Sa sandaling ito, napagtanto niya kung sino ang tunay na may-ari ng tore ng banal na pagbaba. Ang tore, sa pangalan, ay pag-aari ng Hakin Academy, at ganoon na nga sa loob ng maraming taon. Ngunit sa puso niya, malinaw na ang relasyon nila ay kooperasyon lamang. Kung hindi masaya si Meng Anwen, maaari siyang umalis sa Hakin Academy anumang oras. Naniniwala siyang anumang akademya ay magbubukas ng daan para salubungin ang pagdating ng tore ng banal na pagbaba. Kung sasabihin niyang tumigil, wala siyang ganoong kalaking impluwensya. Ngayon, mukhang ang tatlong nangungunang eksperto sa antas Diyos ng lahi ng tao sina Meng Anwen, Bai Yiwen, at Yan Guangsheng ay nasa iisang panig. Ang kombinasyong ito, sino ang mangangahas na galawin? Bukod dito, alam niya na maliban sa tatlong ito, may iba pang mga nilalang nakapantay nila. Sila ay matatalik na kaibigan, kahit na magkakaibigang handang mamatay para sa isa't isa. Kung talagang maglalaban, hindi malayong ang Hakin Academy ay mapipinsala ng kalahati. Sa isang iglap lamang, maraming naisip si Xia Bojian. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, ako ang naging mapusok. Ginoong Anshen, huwag po kayong magalit. Pagkasabi nito, umatras na siya. Hindi na nagsalita pa si Meng Anwen. Sa sandaling ito, sa itaas ng tore ng banal na pagbaba, nagliwanag ito. Ang buong tore ay umuga ng malakas. Sa himpapawid, lumitaw ang isang higanti at maringal na porma sayon, array diagram. Ako si Meng Anwen, may nais sabihin muna. Sa militar, ang mga banal na general ng inyong paksayon ay hindi papayag ang tumapak kahit kalahating hakbang sa tore ng banal na pagbaba. Banal na General Wang Lin, ngayon, ikaw ang unang lumabag sa patakaran. Ituturing kong ito ang iyong unang pagkakasala. Ang ataking ito ay isang maliit na parusa, bilang babala. Ang boses ni Meng Anwen ay hindi kumukulo sa killing intent tulad ng kay Yan Guangsheng, ngunit nagpabago ito ng husto sa itsura ni Wang Lin. Sa sandaling ito, naalala niya kung gaano nakakatakot si Meng Anwen sa kanyang alaala. Naalala niya kung paano hinawakan ni Meng Anwen ang tore ng banal na pagbaba sa kanyang kamay. Ngayon, hindi na siya makapag-isip pa ng marami.
Ang pagprotekta sa buhay na ito ang pinakamahalaga. Isang banal na apoy, divine flame, ang sumiklab mula sa kanyang katawan. Lilang apoy ang tumira diretso sa langit. Ang lakas ng kanyang buong katawan ay kumukulo. Hindi pwedeng hindi kumulo. Kung hindi kumulo, mamamatay siya. Isang kalasag ang lumitaw sa kanyang kamay. Bilang isang kabalyero sa antas Diyos, kapag binuksan ang kalasag, sapat na ito para pigilan ang mga atake ng isang hari ng demonyo, Demon King. Ngunit ngayon, hindi niya iniisip ang pagtakas. Ang kanyang aura ay nalock na, kahit gustuhin niyang tumakas, hindi niya magagawa. Sa sandaling mabuo ang porma sayon, isang kidlat ang bumagsak mula sa langit. Ang buong katawan ni Wang Lin ay nagliwanag ng husto. Pinakamataas na depensa, maximum defense. Ang pinakamataas na kakayahan sa depensa ng isang kabalyero, gaano kalakas? Ito ang pinakamahusay na kakayahan para protektahan ang buhay noong nasa mababang antas pa. Ngayon na nasa antas Diyos na siya, ang kakayahan ay umangat na sa sukdulan, lalong naging hindi magagapi sa estado ng pinakamataas na depensa. Ngunit kahit gayon, nararamdaman pa rin ni Wang Lin na siya ay nasa ilalim ng banta na tiyak na ikamamatay. Ang kidlat ay tumama sa kanyang katawan, agad na sumabog sa nakakasilaw na liwanag. Ang buong lungsod ng Hakin ay naliwanagan ng husto, tila may ilang araw pang lumitaw sa kalangitan. Sa isang sigaw ng paghihirap, si Wang Lin ay lumipad palabas mula sa kidlat, may dalang itim na usok, na wala sa kalayuan. Kahit na na-activate niya ang pinakamataas na kakayahan sa depensa, malubha pa rin siyang nasugatan sa ilalim ng atake ni Meng Anwen. Pinunasan ni Xia Bojian ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang lakas ni Meng Anwen ay ganap na lumampas sa kanyang inaasahan. Talagang hindi kapani-paniwala. Sa kanyang alaala, ang huling beses na umatake si Meng Anwen ay ilang dekada na ang nakalipas. Sa panahong iyon, nagdulot ito ng takot sa buong mundo. Sa sandaling iyon din nagkaroon ng alitan si Meng Anwen sa ilang malalaking personalidad sa militar. Sina Meng Anwen at Bai Yiwen ay parehong mga banal na general, mayroon ding malaking impluwensya at kapangyarihan sa militar, ngunit hindi sila kasando ng mga tao mula sa ibang paksayon. Kung saan man pumunta ang tore ng banal na pagbaba, ang mga banal na general ng kabilang paksayon sa militar ay aatras, iiwas. Alam ito ng mga nasa antas nila. Ngayon, si Wang Lin ay pinarusahan dahil sa paglabag sa patakaran. Dahil nangyari na ito ngayon, kahit anong gawin ng tatlong sina Meng Anwen, maaari lamang siyang tumayo at manood. Hindi man lang siya maaaring makialam. Nang makitang umalis si Wang Lin ng mukhang kawawa, ngumisi si Yan Guangsheng, basura talaga. Dati ng basura, ngayon mas basura pa. Tumawa si Bai Yiwen ng malakas, ang basura ay basura magpakailanman. Sa sandaling ito, tiningnan ni Yan Guangsheng si Xia Bojian. May kailangan ka pa ba? Nagmamadaling sinabi ni Xia Bojian, wala na po, wala na. Mauna na po kayong maging. Abala, mga ginoo, maghihintay na lang ako sa labas. Pagkasabi nito, mabilis na lumipad palayo si Xia Bojian mula sa tore ng banal na pagbaba. Sina Bai Yiwen at Yan Guangsheng ay pumasok na rin pabalik sa tore ng banal na pagbaba. Kahit anong ginagawa nila ngayon sa loob ng tore, hindi nang ahas si Xia Bojian na magsalita ni isang salita. Hindi kayang banggain, naisip ni Xia Bojian. Sakto namang napalingon siya at nakita si Xia Zhu na nakatayo hindi kalayuan. Mabilis niyang binago ang direksyon, lumipad patungo kay Xia Zhu. Hindi inaasahan ni Xia Zhu na lalapit si Xia Bojian. Kusa siyang tumawag, Lolo, Jia. Diretsahang sinabi ni Xia Bojian, Munting Zhu, Little Zhu, sumali ka rin pala sa Hakin Academy, ano? Bakit hindi sinabi sa akin ni Dongyang? Tila may kaunting paninisi ito kay Xia Dongyang, ama ni Xia Zhu. Hindi pa nakakasagot si Xia Zhu nang bamantong hininga si Xia Bojian, galit pa rin sa amin si Dongyang. Malaki talaga ang galit niya, ano? Napakaraming taon na ang lumipas, di naramdam pa rin niya. Hindi sumagot si Xia Zhu. Ang mga bagay ng nakaraang henerasyon, hindi niya rin alam ng husto. Hindi rin ito nabanggit sa kanya ni Xia Dongyang. Sinabi ni Xia Bojian, kung nag-aaral ka sa Hakin Academy, mabuti yan.
Nandito si Lolo. Sa hinaharap, walang mangangahas na mang-api sa iyo sa akademya. Ngumiti si Siazu, makakaasa po kayo, Lolo. Walang mang-aapi sa akin sa paaralan. Sa sandaling ito, tumingin si Sia Bojian kay Feng Ziyu. Ikaw ay mula sa pamilyang Feng, tama? Alam ni Feng Ziyu na hindi na niya may tatago pa, kaya sinabi niya, si Feng Ziyu po, nagbibigay galang kay Ginoo.